Okay mga kababayan, ito pag-usapan natin itong ginawang investigasyon ni hindi ko alam kung si Senador Rapi Tulfo ba yung chair ng committee na to tungkol dito sa SIM registration sa mga SIM card, di ba? Yan ang pag-uusapan natin yun mga kababayan dahil nangyari nga dito, nagkaroon ng investigasyon. Tinalaki nga dito itong SIM card registration. Ngayon, ang sinasabi dito ni Senador Rapi Tulfo, kahit daw pusa ay pwede makipag-registered gamitin lang ng cellphone. Totoo po yan. Totoo po yan na kahit sino ay pwede ka mag-register. Halimbawa ako ha. Meron akong sa sarili ko lang 4 na SIM card. Kasi dalawang cellphone ko double SIM 1, SIM 2. Kaya 4. Yan, ako lang nga. Ngayon, yung iba, yung mga kaanak ko na wala pa sa 18 years old, sa akin din pinapangalan yung SIM card nila, di ba? Kasi wala pa sila sa 18. Ibig sabihin mga kababayan, kahit ilan ang i-registered natin na SIM card ay pwede. Pwede mga kababayan. Madali lang po mag-register ng SIM card. Di ko alam kung anong dito tinutumbok ng investigasyon na to ni Senador Rapi Tulfo. Pakinggan muna natin para maunawaan natin. Itong SIM registration, I need to see the IRR. Meron ba tayong taga-NTC? Good morning po, Mr. Chair. Okay. Attorney, pardon the word that I'm going to use. It's bull. Kahit na sino, yung pusa, aso, unggoy, pwede mag-register pa lang ngayon ng SIM card. Meron tayong mga data niyan. And I'll give you an example. A few weeks ago, merong isang joyride ng sasakyan na na-hold up siya. Of course, dumaan yun sa apps. Yung cellphone number na ginamit ay walang picture. At adding insult to injury, nakadalawang hold up na siya, hindi pa rin siya nahuli. At mapabalitaan ko, saan ba yung pusa dito kanina paggalagala? Yung pusa dito kanina paggalagala, pwede natin i-register, makakuha siya ng SIM card. How is it happening? Last year, nag-issue po ang NTC ng bagong memorandum order wherein minandate na po doon yung mga SIM registration na mechanisms po ng ating mga public telecommunication entities ay hindi na po pwedeng gumamit ng mga stock selfie photos. At minandato po natin na ilagay po nila yung best relevant and most advanced technologies katulad po ng mga live selfie, optical character recognition, facial matching at facial recognition po para po yung po mga ganong klase po ng pagre-rehistro ay hindi na po makakalusot sa mga SIM registration. Sa kasamang palad po kasi yung mga nang-i-scam po ngayon, lumilipat po sila ng mga platform like Viber, Telegram, WhatsApp na hindi po kasi sakop ng SIM registration, Mr. Chair. Ilan ba ngayon na doon sa lumang SIM registration na kaya nakahanap ng butas itong mga sindikato at nakalusot? Meron ba kayong ginawang auditing as to the numbers of these cell phones? Yes po, Mr. Chair. Actually po, minandate din po dun sa memorandum order na kailangan po mag-verify po ang telcos natin. Hindi lang po nung mga magre-rehistro pa lang, pati po yung mga nai-rehistro ng SIMs. At meron pong parameters dun sa memorandum order kung ano po yung mga panuntunan ng telcos na titingnan nila para po yung mga makita nilang SIMs doon na fraudulently registered ay ma-deactivate na po nila. Are they compliant? Yes po, every month po nagsasubmit po sila ng report sa amin base din po doon sa mandate po nung... So naglilinis sila? So every month ilan ang nililinis nila? Nung natapos po yung SIM registration, nasa around 55 million po per yung dalawa pong malaking telco ang mga na-register nila. So they commit po to expedite na by the end of this year, yung pong buong 55 million po na yun, malinis po nila or mabawasan na po yung mga nagrehistro ng mga fraudulent registrations po. Meron akong suggestion kung okay sa inyo ito. Huwag na yung mga online. How about physical na pupunta sa mga identified location na pagbibila ng SIM card
Pag bibili ka ng SIM card, may ID ka plus may picture, iba biometrics ka. Di ba? Siyempre, pag bibili ka ng SIM card, di ka naman pwede bumili ng SIM card online, tama? Meron na po kasing electronic SIM din po. Well, then, huwag na tayo bumenta ng electronic SIM card. Maaari. So, dapat, pag bibili ka ng SIM card, kasama doon, ipifingerprint ka, ipicturean ka, para kung sakali gumawa ng kalokohan yung mayari ng SIM card na yun, madaling may trace. Maybe we have to revisit this SIM registration na kailangan physical na, hindi na pwedeng electronic. So, is that something that we have to change the law? Amen? What do you think? Or IRR lang ito? It could be a combination po, Mr. Chair. Meron pong mga kailangang provision na baka pwedeng amyendahan po sa batas at meron din naman po na kaya pong solusyonan sa pag-issue lang ng NTC ng IRR po, Mr. Chair. Now, nabanggit mo kanina, yung iba ay gumagamit itong mga scammer, gumagamit ng mga apps, WhatsApp, Viber, etc. So, ano yung plano niyo tungkol dito? To inform the body po, Mr. Chair, the National Telecommunications took the initiative na po of having or organizing meetings ito pong mga nag-provide po ng over-the-top platforms. Kahit po wala silang presence dito, we communicate with them like Viber po at saka po sa Meta. Meron po kami mga discussions sa kanila on how to avoid po ito at kung may mga madetect pong fraudulent registrations yung telcos natin, it's possible po, inaaral po kung how to legally share yung data para doon sa system naman po nila, ma-block na rin po yung mga nagrehistro po ng fake registrations, Mr. But dapat meron tayong timetable dito, ano, sir. Even up to now, in fact, I think a couple of days ago, ang dami ko natanggap sa cellphone ko, pag postpaid to na nag-aalok ng kung ano-ano, na alam ko naman scam yun. Paano natin malinis po ito? Ang isa pong measure din po na inisyo ng NTC tungkol doon, Mr. Chair, is naglabas din po kami ng memorandum order sa telcos na yung mga person-to-person messages po na may clickable links ay pinagbawal na po namin. Kaya lang po, Mr. Chair, yung ngayon po naman, ginawa po ng mga scammers, instead of using SMS po, ay lumipat naman sila doon sa mga iMessage or yung RCS chat po na internet naman po yung ginagamit noon at hindi po yun nakikita ng mga telcos natin sa system nila. But we are already working with the telcos for a solution po doon naman sa pagpalit po ng modus naman po ng mga scammers. Okay, thank you. Ayan mga kababayan yung nangyari dyan. Ikikwento ko lang ito, baka hindi alam ni hindi pa alam ni Senador Rapi Tulfo. Ikikwento ko lang. Nung nag-registered ako sa niregistered ko yung mga SIM card ko, dahil apat yung SIM card ko eh. Pumunta po ako sa Google. Yan. Pumunta po ako dito sa Google. Yan. Tapos, sinearch ko po dyan, SIM card registration. Pag search ko ng SIM card registration, mayroon po ako doon pinilapan na pangalan, apelyido, kompleto, lahat, sakto. Tapos, hiningian po ako ng ID. Pinicturean ko yung lisensya ko. Tapos, pinicturean ko rin po humingi rin po sila ng live photo. Picture ko, photo mismo. Tapos, parang nakita ko doon, kinumpare nila doon sa lisensya ko at saka sa mukha ko. Tapos biglang nag-automatic siya ng parang kung totoo bang sinasabi mo. Ganun po yung pag-register ng SIM card. Ngayon, hindi ko lang alam dito sa mga kung paano nakakuha itong mga hold-upper na to ng SIM card. Tapos hindi sila na-trace. Diba? Hindi ko alam kung paano, baka mamaya nahulog yung SIM card, tapos nadampot yung ginamit, di ba? Hindi natin alam, pero ako talaga, napicturean talaga ako sa Google, mga kababayan. Di ba? Yun po yung Kaya, tapos dito naman sa mga kababayan, sa sinasabi nung NTC na may mga nag-i-scam. Saan ba yung mga scam dito na pinapasahan ako ng mga scam dito eh. Tulad nito mga kababayan. Totoo ang sinasabi niya ni Senador Rapi Tulfo. Ayan. Diba?
Sabi dito, may 2,580 credit na natanggap ang number na ito. Ito ay valid lamang within 8 hours. Mag-register at maglagay ng 50 pesos upang maklaim sa aming 24/7 CS. Diba? Was na clinic nyo po yan, mga kababayan, yung link na yan. Maaari na po kayo dyan may scam. Diba? Ito ang sinasabi ng Senador Rapi Tulfo, dapat matigil po ito. Kasi mga scammer po ito. Nanalo raw ako, hindi naman ako sumasali. Di ba? Diba? Nanalo raw. Marami pa yung mga ano dito. Hindi ko yan kiniklik kasi alam ko mga scam yan. Paano ako mananalo? Hindi naman ako sumali sa mga palaro nila. Di ba? Scam po yan. Wag nyo pong ikiklik mga yan. Diba, napakarami oh. Puro scam mo yan oh. Tad ako ng scam dito eh. Hindi ko yan kiniklik. Hindi ko rin sila binablock kasi binubura ko lang sila. Hindi ko binabasa. Di ba mga kababayan? Kaya napakaganda kung ma-actionan niya ng NTC.